Pakita ko sa inyo paano kayo magbabayad ng membership o subscription na monthly or pwede rin na isang buong taon na bayaran mo. Either sa dalawang yan. Dito ka pupunta. Click mo yung tatlong guhit sa taas. Click mo yung my membership. Okay? Okay. So halimbawa sa monthly tayo. Ayan. $9.95. Yan nasa ilalim. Kiklik mo lang po yan. So kung makikita mo, kala mo error. Nakalagay, you already have a Live Good membership in your cart. So ibig sabihin, wala po dito, nasa cart na. Ang gagawin mo lang dyan guys, pupunta ka sa cart. Okay, punta ka dito sa home, balik ka sa home, yan. Okay, pag nasa home ka na, click mo tong shop. Yan, shop. So, okay, tapos mag-click ka ng isang product. Pumili ka, yan, order now, kahit ano dyan. So add to cart. Okay, so ayan na siya. Kung mapapansin mo, andyan na yung membership, andyan na rin yung add to cart. Okay? So, bakit $99 to? 1 year yata yung naklik. O either, naklik ko yata yung 1 year. Okay? So, okay, ganun lang. O, balik tayo ulit para mas malinaw. Ang gagawin mo rito, bago tayo bumalik, i-click mo lang tong quantity. O, ulitin natin ha. Nakita mo yung vitamins, may blank, may 1, click mo lang yan, gawin mo 0. Okay, ang natira dito yung membership na lang. Then check mo na yung checkout. Ayan sa ilalim, checkout. O babayaran mo na, click natin yung checkout. Okay, ayan na siya. So ang napindot ko pala yung 1 year, pero pwede yun kahit alin doon, 1 year o yung monthly, yan din yun, pareho lang. At baba mo na. Ayan. Okay, pay with credit card. So pwede mo nang ilagay yung card mo dyan, name on card, tapos credit card number. Pag sinabing credit card, kahit anong card po ito, kahit debit card, kahit virtual card, kahit yung ATM savings mo, hindi po ibig sabihin credit card lamang. Dito nakalagay dito credit card, pero ibig sabihin po niyan lahat ng klase ng card. Okay, lahat ng klase ng card, kahit ATM, savings yan, debit card yan, pwede yan, basta may Visa, Mastercard. Okay, 16 digits na number sa card, ayun yung credit card number. Expiration date, yan yung nakalagay na halimbawa 02/27. Yung 02 month yun, February, /27 ibig sabihin 2027, yun ang ibig sabihin nun. So, address, city, province, postal. O, yan. Yung address nung may-ari ng card. Okay? Kiklik mo lang yung change dito. Click mo yung change. Yan. Tsaka mo na ilagay yung detalye ng card mo. Country, name of card. Pero kung nasa Pilipinas ka, dapat Pilipinas yung card. Pag nasa Saudi ka, halimbawa, nasa ibang bansa ka, any country, kailangan yung gagamitin mong card doon din sa bansa na yung kinuha. O, halimbawa, nasa Saudi ka pero yung card mo na gagamitin ATM card mo sa Pilipinas, hindi ho yan tatanggapin. Kasi pagkamalang pong fraud. Kasi may gumagamit ng card mo, may gumagamit ng card ng Pilipinas pero nasa abroad ka. So, hindi ho siya tinatanggap. Nag-e-error. Kung gusto mo gamitin yung card mo sa Pilipinas, yung nasa Pilipinas ang mag-a-activate, siya ang gagawa kasi nade-detect ng IP address kung nasa bansa yung gumagawa. Okay, iniiwasan ka lang sa fraud, security mo yun. Okay, so yan, malinaw tayo. Yan, credit card number, yung 16 digits, expiration, yan, tapos yung security code, yung tatlong number sa likod ng card, minsan 4, kadalasan 3 lang. Then address, yan, okay. Then save, automatic nasa payment na. Pero kung gusto mo ng cryptocurrency, okay, cryptocurrency payment, kiklik mo to. Ito, payment option, click mo yan. Yan, pay using credit card or pay using cryptocurrency. Click mo yan, pay using cryptocurrency. Kung cryptocurrency, di ba? Baba ka ngayon dito. Okay. So click mo I understand tsaka I agree. Then place an order. Okay. Ayan na.
Tapos pay with crypto. Tapos pili ka lang ng token, ano gusto mong pambayad. Ayan. Ayan yung mga token. Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dash, Doge, Ethereum, Litecoin, Polygon Matic, Ripple, Solana, USDT Tron. Halimbawa, pinili natin yung USDT Tron. Okay, ilalabas na dyan yung amount to pay. Ayan, nakita mo sa taas. $99.95. Okay. Yung sa baba naman, yung wallet address. Pwede mong scan, pwede mong i-copy. Pero tandaan mo, pag magbabayad ka ng crypto, don't forget to add gas fee. Kung Binance yan, ikaw ang mag-a-add manual. Merong ibang mga wallet na automatic nag-a-add na yung gas fee. Pero sa Binance, ikaw ang kusa mag-a-add. Kung $99.95 yan, ang i-enter mo is $100.95. Basta meron po yung receipt amount. Sa receipt amount ka magbe-base, hindi dun sa amount na in-enter mo. Kasi mababawasan niya ng gas fee, hindi magiging successful yan pagka kulang yung natanggap ni Livegood na pera. Okay, malinaw. So, yun lang guys. Thank you.